Nandito tayo ngayon sa Balagtas National Agricultural High School upang alamin ang insights ng mga faculty members dito kung ano nga ba talaga ang pinagkaiba ng K-12 at matatag curriculum at alin nga ba sa dalawa ang mas makakatulong sa development ng mga estudyante. Simulan natin sa kung ano nga ba ang K-12 system. Ang K-12 program ay isang educational program kung saan iniihim na palakasin ang educational system sa ating bansa through enhancing Filipino values, fostering nationalism, cultivating productive citizens, ensuring environmental sustainability, and promoting global partnerships. Ginawa nila itong program upang ipresenta ang reforma ng edukasyon ng ating bansa upang makahabol sa 21st century learning system. Ngunit ang K-12 ay hindi gaano naging maganda ang pagtakbo dahil hindi ito masyado nagpakita ng improvements sa academical performance ng mga estudyante sa ating bansa. Kaya nabuo ang matatag curriculum kung saan ang programang ito ay mas in-enhance ang learning system ng Pilipinas para makahabol sa 21st learning skills, kung saan mas merong support ang mga guro at mayroong mas magandang pasilidad ang mga estudyante. At binabantayan din ang malawak na pagtuturo ng mga guro sa mga mag-aaral. Ang programang ito ay mas matututo ang mga mag-aaral ng collaboration skills, critical thinking, creativity, and emotional and digital intelligence. Ang matatag curriculum ay bagong curriculum na inilunsad ni dating Deputy Secretary Sara Duterte. Basically, itong curriculum na ito ay hindi naman niya binabago totally yung pabuuan ng K-12 curriculum. Instead, meron lang mga pagbabago from kinder up to grade 10. Because still, 11 and 12, kung ano yung former na content ng curriculum ay patuloy pa rin namang ini-implement yun. So, to make it a summarization, may pagbabago pagdating po sa pagtuturo, sa number of hours, ng pagtuturo ng values education primarily. At the same time, yung ilang araw, kung ilang araw ituturo, yung mga subjects. So, yung iba from 3 days, ngayon ay 5 days na. Yung oras ay mas lalong hinabaan yung pagtuturo. So, if I'm not mistaken, 45 minutes na, more or less 45 minutes to 1 hour na ang pagtuturo ngayon, 5 times a week. And then, may mga pagbabago din in terms of sa curriculum content, ganyan. So, nagkaroon ng revision pagdating sa content ng mga lessons na ituturo. Ang matatag curriculum, basically nakafocus lang siya doon sa from kinder up to grade 10. Then, unti-unti yung implementation niya ay kumbaga parang unti-unti lang siya i-implement. Nag-start ang implementation ng matatag curriculum sa GMRC sa elementary. Then, pagdating sa high school, nag-start pa lang sa grade 7. Then, sa mga succeeding years, unti-unti, ay i-implement na rin siya sa grade 8, sa grade 9, at saka sa grade 10. Ano ang pagkakaiba nila? Yung content mismo. Depende. Kasi kung halimbawa, nag-failed yung, for example, na yung matatag curriculum, nag-failed yung kanyang implementation, hindi naging successful, tas marami pang nakita ng mga problema. So there is a possibility na magkaroon ng panibago. Depende sa kung ano yung kalalabasan ng bagong ini-implement ngayon. Pero linawin ko lang, ang matatag curriculum is still part ng K-12. Because in order for you na mabago yung K-12, kinakailang i-repeal yung batas. So therefore, yung K-12 is in existence pa rin ngayon. Ang binago lang is yung curriculum content. Yung nilalaman lang. Isa din sa ini-implement ngayon under the matatag curriculum is yung paggamit ng lesson exemplar, which is dun sa K-12 curriculum, ang tawag doon ay daily lesson log, DLL. So mas detalyado yung lesson exemplar. At yan ang balitang aking nakalap, James Alterado, para sa Gasera. Ilaw ng katotohanan, gabay ng bayan.